Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gawain ng banal sa pamamagitan, ay ating po ibinabahagi sa inyo ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay palayain ang mga kababaihan sa inequality, at pagtulungan ang mga babae at lalaki sa pag-ibayo ng mabuting balita. Ngayon, babasahin ko po sa inyo mga mensahe ko mula sa bagong lipa ng mabuting balita na pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa magitan ng banal na Panginoon Yesu Cristo. At ayon po dito kay Apostol San Pedro, 1 Pedro Kabanata 3, talatang 1, sa mga mensahe. At kayo mga babae, pasako kayo sa inyong mga asawa. At kung hindi pa nakikaya sa Diyos ang sino man sa kanila, makikaya din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kaya kayo namang mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong mga asawa o inyong mga sapagkat sila ay mahina at tulad ninyo may karapatan sa buhay na walang hanggan, kaloob sa inyo ng Diyos. At kung magkagayoy, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Pagpatuloy po natin sa Kabanata 3, talatang 11. Ito po ang mensahe. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag niyo sinulitan. Pagpatuloy po natin sa mga Galacia, Kabanata 6, talatang 2. Mensahe. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa gayong paraay na to ang utos ni Kristo. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Korinto, 1 Korinto, Kabanata 14, talatang 1. Ito po ang mensahe. Ang pag-ibig kong gayon ang inyong makamitiin, nakain ninyo ang mga kaloob spiritual, lalong-lalo na ang mapayag ng salita ng Diyos. Ipagpatuloy po natin ang kay Apostol San Juan, Kabanata 15, talatang 3. Ito ang aking utos. Ibigin kayo ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang tao nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 9, talatang 10. Kumamin tayo. Mabuti ang asin. Mawalan ng lasa, paano ito mapapaalat muli. Taglay ninyo ang katangian ng asin at sa gayon magiging mamayapa ang inyong pagkasamahan. Ito po ang mga salita at mensahe ng ating banal na Panginoon. Ating pagbabahagi ito sa huling pumito. Ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa tema na palayain ang kababaihan sa inequality, karahasan, at magtulungan ang mga babae at lalaki sa pag-ibayo ng mabuting balita. Nais pong ipapatid sa atin natin banal mula doon sa pamilya, sa mag-asawa na kayo ay magsama ng mabuti. Yung mga babae, pasakop kayo doon sa mga lalaki, sa inyong mga asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Lalong-lalo na kung kayo ay makaano sa mabuting balita, yung inyong kagandahang ugali, yan ay makahihikayat doon sa inyong mga asawa na kung hindi pa sila nananampalataya o sila ay hindi ganoong nananampalataya, ay mahihikayat mo sila kaya sa Diyos. Sa inyong magandang asal na pinakikita mula sa pagkuhan ng mabuting balita. At sila ay mahihikayat mo sa mabuting pamumuhay. Yan. Yun namang mga lalaki, kayo ay pakitunguhan nyo mabuti ang inyong mga mahalin nyo sila at huwag nyo sila pagmalupitan. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Sa ganyang samahan ay may iwasan yung karahasan ng mga lalaki sa babae o maging babae sa lalaki. At mapapalaya, gabay na yan ang equality doon sa loob ng pag-aasawa. Hindi lamang yan, maging doon sa pakikitungo sa ating kapwa, sa ating komunidad, sa ating bansa, o sa tayo ay ibigan sa bawat isa. Yan ang utos sa nais ng ating banal na Panginoon. Ibigin natin yung ating kapwa ng buong puso. Ngayon ay yung lalong-lalo yung mga babae, so ating mahalin yung ating babae. So sila ay ating
sila ay ating pakitungan ng maayos yung buhay, hindi lamang yung ating mga asawa. So tayo ay makisama ng mabuti sa komunidad at ating inyong ating kapwa, maging lalo-lalo na yung mga babae. At huwag natin silang abusuhin, gawa ng karahasan, yung ating mga kapwa ng mga babae, na sila ay ating sasamantalahin. Yung ating halimbawa mga kapwa-tao na nasa komunidad o sa ating bansa o buong mundo. At sila ay ating marin sa pangalan at sa pananampalataya natin at magpapailalim sa Panginoon Kristo at banal na Panginoon. Ganyan tayo dapat makikitungo sa ating kapwa-tao yung sa mga babae. Natin silang gawa ng karahasan at pagpapalitan. Sumali natin sila. Katulad din ng pagmamahal ng asawa at gaya ng ating pagmamahal din. Tayo ay itinuro ng pagmamahal natin na pagmamahal ng banal na Panginoon Kristo sa ating kapwa. Yan. Ganyan dapat tayo makikitungo. At maliban dyan ay kung mga babae ay kayo ay wag mula ng pagkakasala. So para maiwasan yung karahasan ay wag kayong pagmulan ng pagkakasala. Gayun naman, hindi po ang ipinagmumulan ng pagkakasala yung mga babae, yung mga lalaki sasamantalahin yung kanilang kahinaan na ayaw mo silang gulpihin. Maliban na lang, artista yung asawa mo, hindi mo gulpi yun. Pero yung mga bagay na sila ay mahina sa katawan, nabugulpin mo yung asawa mo. Yung iba binabaril. Dahil halimbawa may nagawa matigan na pagkakasala. So, marami mga iba't ibang baka, kagaya naman nangyayari ngayon, doon sa mga mag-asawa, magkasintahan. At hindi lamang yun yung mga karahasan sa ating lipunan, human trafficking, prostitution, yung mga bagay na yan, at iba-iba pa mga karahasan sa kababaihan. So, dapat ay iwasan natin yan sa pamamagitan ng ating tayo ay magmalasakit na tayo sa tao. Yan. At yung mga babae ay huwag kayong pagmulan ng mga pagkakasala nga na kayo ay para kayo pagmalupitan ng inyong mga asawa. Ito naman mga lalaki, yung mga kagaya na sinabi natin, ay huwag nyo yung babae sa kanilang kailan kagaya nyo sa nangyayari na pelikula. Inaabuso nila yung babae dahil porke mahina, naluloko nila, ayun, sila ay ginagawang prostitute. Human trafficking, pinagtatrabaho ng mabigat, mga ganun mga bagay at napasweldo. Yung iba, mga sa domestic, nahihirapan ng mga katulong, mga ganun. Kagaya nung nangyari na ginulpi-gulpi nila yung katulong nila, nabulag na. So kawawa, huwag natin pagmalupi na dahil yung nasa ganun kasi ng kalagayan. Pinagsisilbihan ka na nga, mamalinitin mo sila dahil matulog sila. So huwag natin silang, para lumaya tayo, yung ating kapwa, ano man ang katatayuan sa buhay, yung sa equality at karahasan, sila ay ating mahalin. Pagkitungan, huwag nating abusuhin. Respeto natin sa balangkas ng ating makabagong panahon sa paggawa ng mabuti yung kanilang karapatan. At yan ay makadiyos yung karapatan na yan para respeto natin yung karapatan ng mga kababaihan. Na sila ay makumuhay na maayos na tayo ay mayroong patas na pagsusukan. So huwag natin silang abusuhin na mauwi doon sa pagugulpi at alis ay pagpatuloy. Kaya tayo ay para yung mga mag-asawa sa pamilya, para kayo ay patuloy na kayo ay maging mahusay ang pamumuhay, parang asin. Sabi nga ng Panginoon sa Biblia, parang asin na tayo, kayo ang hindi pagsasamahan para hindi mawala yung kumbaga man yung sarap ng pamumuhay na kayo ay may lasa. Dapat kung wala na kayong lasa sa isa't isa, tinatabangan na kayo, hindi na kayo makapamumuhay ng mahal. Magugulpihan na lang kayo, hindi na lang yung pamilya. Yung mga ganun mga bagay. Kaya panatilihin ninyo na kayo ay may lasap pa din sa isa't isa. Hindi yung mahusay yung inyong samahan. At makita sa ating kapwa-tao na tayo ay mayroong mahusay na pagtitinginan sa isa't isa at hindi maantak. Dahil kung ganun, away yung pag-ano mo sa kapwa-tao mo at hindi yung may dapat na pagmamahal at pagkakapwa-tao sa gabay ng mga. So yan ang nais ng ating Panginoon Diyos. Tayo ay ganyan tayo namumuhay sa ating pagkakapwa-tao mula sa ating asawa, mga anak, komunidad at maging doon sa so ganyan tayo magpapagkakapwa. So muli ay nawa
nawa ay nagabayan naman kayo sa pagbabahagi ito ng Bible Life for Mabuting Balita, ng The Bible Evangelizations ng Mabuting Balita, at kayo magabayan sa malaking pag-asa sa kaligtasan ng spiritual. At patuloy na naway tayo gabayan ng ating Madre Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pangmilagro sa ating pagbabahagi ng Mabuting Balita. At kayo ay magabayan sa inyong mga tahanan, sa inyong pamumuhay, sa pagtalima ng Mabuting Balita. At maliban dyan ay higit na inyong sali na kayo ay may sa buhay yung Mabuting Balita mula sa pakikinig yung Mabuting Balita. Kung tayo yung nagabayan ng kaliwanagan at pagmimilagro ng Santa Maria, o iba't ibang pagmimilagro ng ating banal na Panginoon, tayo yung magpasalamat sa Panginoon sa Kristo. At tayo naman ay hindi man tayo gabayan ng ganong klase ng mga pagmimilagro. Halimbawa yung iba lang ganyan, nag-a-appreciation o yung mga kaliwanagan, hindi man tayo nagabayan ng ganyan. Yung Miss Balita nagbibigay ng kaliwanagan sa atin na mula sa ating isip, kaluluwa, pagkatao. Yan nagbibigay liwanag sa ating pamumuhay na tayo ay nagagabayan sa mabuting pamumuhay. Kung tayo nasa mabuting pamumuhay, liwanag tayo, nasa kaliwanagan tayo. Ngayon, hindi lamang yan. Tayo ay maraming pagpapala ang Diyos, kagaya na tayo ay hindi niya pinababayaan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo ay malusog, humihinga, araw-araw tayo may magandang pamumuhay. Mga ganun bagay na adya tayo sa masama, tayo ay napagpapala pa rin, hindi tayo labot ng pagkagutom. Tayo ay still, kahit tayo ay naghihikahos, halimbawa sa pamumuhay, nabibiyayaan pa rin tayo. So may mga ganun mga pagkakaloob sa ating banal na Panginoon na maaaring hindi natin nakikita yung mga biyaya na dapat natin pasalamatan. Kaya lagi tayong papasalamat sa Diyos at mananalangin para sa pagpapala sa atin at mga kahilingan natin. Ay nais ng ating banal na Panginoon Diyos sa Panginoon sa Kristo. Na tayo magpasalamat at tayo ay hilingin natin sa Kanya yung mga nais natin sa buhay. Kaya tayo ay huwag tayong mawawala ng pag-asa. Pakinggan natin ang Mabuting Balita at isa sa buhay natin. At muli doon sa Interfaith Unity, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria, magpulungan tayo ng ating mga reliyon. Tayo ay unawan natin yung bawat paniniwala at nang hindi ito mauwi doon sa karahasan, hindi pag-uunawaan at lalo-lalo na sa digmaan. At mag-ihembro tayo ng pagkakaisa. Makagabay tayo doon sa mga pagkakaisa ng kapamahalaan, bawat mga bansa, lahi, mga wika. Yan. Tayo ay mag-ihembro at sila ay nagkakaisa ng mga tao sa iba't ibang mga wika, iba't ibang mga lahi. Naiwasan yung mga hate crimes, yan, mga pagkalaban sa mga pananampalataya. At maliban dyan, doon sa Interfaith Unity, sa yung Vatican Church at CBCB, kayo patuloy na magabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria at kayo ay patuloy nyo mabuklod sa katawan sa pamamagitan ng Banal na Panginoon Kristo at Mabuting Balita. At gayon din, ang The Bible Evangelization patuloy itong mabuklod sa katauhan sa pagbabahagi ng Mabuting Balita sa pamamagitan ng Banal na Panginoon sa Kristo at sa gabay ng ating Banal na Santa Maria. Tayo ay patuloy niyong gabayan sa pagbubuklod ng sangkatauhan mula sa pagbabahagi ng Mabuting Balita. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay magan ng ating Banal na Santa Maria at yung mga kapamalaan ay tumalima ng kayo ay mamahala ng mabuting pamamahala, patas na hustisya at tugunin nyo yung bawat isa, yung karapatang mga tao, yung bawat mga bansa. Sa gayon ay nagagabayan nyo sila sa mabuting pamumuhay mula sa balangkas na inyong gabay bilang pamahalaan. At sila ay mayroong kagabayan sa kaligtasan spiritual. So yun, muli magandang hapon sa inyo lahat at sana ay patuloy tayong pagpalain ng ating banal na Panginoon Diyos at ang lahat ay paliwanagan at tayo ay protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo sa gabay ng banal na Santa Maria. Magandang hapon sa inyo lahat.